Walang asenso sa tricycle. Siguro, madalas mong naririnig ito sa inyong pilahan. Ano? Alam mo, parehas lang tayo. Mula nung pumasok ako sa aming TODA, madalas kong naririnig ito. Walang asenso sa pagta-tricycle. At, totoo nga ba ito? Alam mo, wala talagang asenso sa pagta-tricycle kapag ginagawa mo ang anim na ito. Ano-ano ang mga ito? Una, nagkakape ka ng 3 beses o 5 beses kada isang araw. Pwede ka naman magkape ng 1 beses, di po ba? Yung 4, pwede mo nang itabi para maipon. Ikalawa, nagso-soft drinks ka ng 3 beses kada isang araw. Muli, pwede ka naman mag-soft drinks na isang beses lang, di ba? Yung 2 pagsa-soft drinks mo, pwede mo nang ipunin para sa hinaharap. Ikatlo, nagyoyosi ng 2 kaha kada isang araw. Mga katods, ang bigat po ng isang stick ngayon ng yosi, 7 to 8 pesos. Kung nagyoyosi ka ng 2 kaha kada isang araw, napakabigat po nun. Isipin nyo po, sabihin natin 160 a day. Ang bigat po nun. Di po ba? Makakahadlang to sa pag-asenso mo talaga sa iyong buhay. Yung ika-4, nagsusugal habang nasa pilahan. O yung uso ngayon, yung pagtatalpak. Minsan, yung kolektor ng butaw namin ang sabi niya, grabe naman yung kasamahan natin na yan, Jess. Natalo ng talpak ng 300, pero butaw 61, hindi makapagbutaw. Bukas na daw. Di po ba? Nakakalungkot isipin, di po ba? Kaya hindi ko talaga asenso basta-basta ang buhay natin kapag ganyan. Yung ika-5, yung pinaka-worst, yung nambababae. Di po ba? Nakakalungkot yan. Mas mabigat yan. Baka masira pati pamilya mo dyan. Magastos na, matinding away pa po yan. Di po ba? Pero, hindi po yan ang tatalakayin natin. Tatalakayin natin ngayon yung ika-6. At ano ito? Yung hindi nag-aaral kung paano umasenso sa pagta-tricycle. Oo nga no. Diba? Natanong mo ba sa sarili mo yun? Oo nga no. Ito na lang po no. Natatandaan mo ba nung bago ka nag-aaral ng tricycle? Di ba kumuha ka ng mentor para magturo sa'yo kung paano mag-tricycle? Maaring kapatid mo, tatay mo, kaibigan mo, barkada mo, di ba? At itunuro niya sa'yo kung paano gamitin ang cambio, silinyador, preno sa harap, preno sa likod, di ba? Di ba? Marami pang iba, cambio sa harap, cambio sa likod, kung paano gamitin to, di ba? At nung matuto ka, di ba? Madali lang pala. Akala mo nung una mahirap. Ganon din po sa pag-aaral kung paano umasenso sa pagta-tricycle. May 3 tayong tatalakayin kung paano nga ba umasenso sa pagta-tricycle. At kung panonoodin nyo yung mga luma kong vlog, yung the law of opposite, saka yung the law of leverage, mga luma na nga lang ho, pero baka makapulutan nyo ng mas malawak pang kaalaman. Muli po, marami namang mga mentors na magtuturo sa YouTube o kaya sa libro nang babanggitin ko. Ano ang mga ito? Una, yung the law of opposite. Ikalawa, yung the law of leverage. Yung ikatlo, yung the rule of compounding interest. Kung gusto mo talagang magbago ang buhay mo sa paghawak ng manibela, maging tricycle man ito, pedicab man ito, o yung sabihin natin yung karito na magbobote. Diba? Kailangan mo matutunan the law of opposite. Ano ito? Ito yung tinatawag na batas ng kabaligtaran. Kung naglalaro ka ngayon, magbabayad ka balang araw.
paisi-isi ka ngayon, pero balang araw, 5 taon mula ngayon, magulat ka. Kung saan ka nagmumula, andun ka pa rin. Kung nakikilabas ka ngayon, paglipas na 5 taon, 10 taon, malamang nakikilabas ka pa rin. Kapag hindi mo pinag-aralan, yung law of opposite. Nakakabulol, pasensya na po. Nagpapasalamat po ako sa Panginoon at natutunan ko yung the law of opposite. Malaking tulong po yun para sa aming pamilya at nagagamit ko po ngayon yan. Talagang sa the law of opposite po, kailangan mo talagang mag-sacrifice now, enjoy later. Magpakahirap na po tayo ngayon, bakbakan na natin ngayon. Bakit? Unang-una, nung natuto ko mag-aral ng the law of opposite, 44 years old na ako eh. Kung maibabalik lang yung panahon talaga, na naisin kong matuto ng financial education ng 25 years old pa lang ako. 44 years old lang ako nung matuto ako ng financial education. At yan na nga yung tinatalakay natin ngayon. Para umangat ang ating estado ng buhay, kailangan natin muli mag-aral. Inuulit ko, muli, mag-aral tayo muli. Yung tatalakayin natin ngayon, hindi lang ito nag-a-apply sa pagiging tricycle driver. Pwede magamit ito ng factory worker, security guard, diba? Magbubote, nagpe-pedicab, at tayo nga ang nagta-tricycle sa ating mga toda. Malaking puntos po pag natutunan nyo po yung the law of opposite. Kasi magkakaroon kayo ng direksyon sa inyong buhay. Kung nasaan ba kayo ngayon? Hindi po ba? Marami ko kasing mga tao, medyo naliligaw na, okay na. Isang kahig, isang tuka, 2 kahig, 2 tuka, 3 kahig, 2 tuka. Maka-boundary lang ako sa operator, okay na. Yan tanong, yung anak ho ba natin, okay ho ba sila? For further information sa law of opposite, alamin nyo na lamang po sa mga books at mga sa YouTube. Search nyo na lamang po, the law of opposite. Magagamit nyo po yan para matuto kung paano nga ba kumasenso ng tama. Yung ikalawa, palakayin natin yung the law of leverage. Ano po ba yung the law of leverage? Yung batas ng pagpaparami. Mula sa isang pinagkakakitaan, kung gagawin mong 10 ang pinagkakakitaan mo, mali-leverage mo talaga yung income na papasok sa'yo. Di po ba? Sabihin natin nakikilabas ka ngayon at natutunan mo yung the law of leverage, pumasok sa isipan mo na ganun pala, dapat pala paramihin ko yung pinagkakitaan ko. Kailangan bakbakan ko na ngayon. Pag-aralan ko na. Mag-iipon ako ng todo-todo. Todo ko na ngayon habang malakas pa ako. Di ba? Para pagtanda ko, may mga nagtatrabaho para sa akin. At malamang, bago sa pandinig mo ito, yung law of opposite, the law of leverage, di po ba? Ako rin noon, nung pinasok ko yung pag-aaral na to, bago sa pandinig ko ano kaya ang nilalaman nito? Dito talaga, kailangan mo paramihin ang iyong sarili. Sa tulong ng ibang tao, paramihin mo talaga yung pinagkakitaan mo. Kung meron ka isang tricycle, gawin mong 2, 3, 4, 5, hanggang sa maging 10. Di po ba? Ganun lamang po yun. Parang yung Jollibee, ang Inasal, McDo, Dunkin Donuts, pinarami nila yung pinagkakitaan. Sama pa dyan yung mga SMs, di ba? Sa the law of leverage ko kasi, nagkakaroon ka ng kapangyarihan na sabihin natin kahit natutulog ka, may mga driver na magtatrabaho para sa'yo. Di ba? Nanonood ka ng sine, may mga driver na magba-boundary pagdating mo. Pumunta ka ng Boracay, may mga driver na magba-boundary pagbalik mo. Di po ba? Kung halimbawa, na-leverage mo yung pinagkakitaan mo ng 10, di ba? Pang-11 ka na, di ba may 10 sa'yo magbibigay ng 140? 140 times 10 equals 1,400. A day po yun, ha? Di po ba? Pag naparami mo yung tricycle mo ng sabihin nating 20, baka magkaroon ka na ng kapangyarihan na every month makabili ka na ng tricycle. Pag 20 ang tricycle na napundar mo. Ganito po. Meron ako ikukwento tungkol sa magbubote. Minsan, yung magbubote, isang araw, nagkakape siya. Habang nagkakape siya, napag-isip-isip niya, 5 taon na pala akong magbubote.
paano kaya ako aasenso? At inalam niya yung katanungan niya na yun. Nagtanong siya sa merong nakakalam. At pinayuhan siya na maramihin mo yung pinagkakitaan mo. I-leverage mo yung kariton mo. Ganun, ano po ibig sabihin? E di paramihin mo yung kariton mo. Ay, na-arkila ko lang po ito eh. Magkano arkila mo dyan? 30 pesos po. O, 30 pesos. E di magtabi ka ng 10 pesos a day. Diba? Kung kaya mong 20, gawin mong 20. Pag nagkaroon ka ng tamang salapi na makakabili na isang kariton, eh di bumili ka ng kariton, nasa iyo na. Hindi ka na magba-boundary sa operator mo. Di po ba? O nga no. Sige po, mag-iipon po ako. At nakaipon siya ng pera na sapat para makabili ng kariton. Pero alam niyo po kung anong ginawa niya. Gumawa na lang siya ng sarili niyang kariton. Hindi na siya bumili. At nakatipid siya. Yung natipid niya, ibinalik niya sa alkansya niya. Kaya ano po ang nangyari? Diba? Hindi na siya umaarke na nakariton. Ang nangyari, binaboundaryhan niya yung kariton niya ng 30 pesos plus nag-iipon siya ng 10 pesos. Sa makatuwid, nakakapagtabi siya ng 40 pesos a day. Ngayon, bumilis ang panahon, nakagawa na naman siya ng isang kariton. Dalawa na yung kariton niya. Nagtatabi na siya ng 30 plus 30, 60, 70 pesos. 70 pesos a day na. 70 pesos a day na ang itinatabi niya. Sa makatuwid, bumilis na naman yung panahon, nakagawa na naman siya ng isang kariton, naging 3 na. Ang tinatabi niya na ay 100 pesos na po a day. Diba? To cut the long story short, paigsiin na natin yung kwento, naging 10 yung kariton niya. Di po ba? Ang dating umarkila, ngayon nagpapaarkila na ng kariton. At nung naging 10 yung kariton niya, the rest is history. Nagkaroon na siya ng sarili niyang mga sasakyan at sarili niyang junk shop. At sa pagkakaalam ko, sa ngayon, hindi lang basta junk shop eh. Dambuha lang junk shop na po. Ganon niya po ni-leverage ang income niya. Talagang pinataas niya yung antas. Hindi na siya magbubuti ngayon. Isa na siyang negosyante. Ganun po, minsan nakakalungkot isipin, no? Na, halimbawa, dati kang karpintero, o kaya tagahalo ng semento, paglipas na lang ng taon, tagahalo ka pa rin, di ba? Nakakalungkot po isipin nyo. Kaya, para sa akin, mas mabuti pong mag-aral tayo kung paano natin i-leverage yung income natin, o kaya kung paano umasenso yung buhay natin. Yung ikatlo po, yung the rule of compounding interest. Sa salitang tricycle driver na lamang po natin pag-usapan, hindi na isa malalaking kumpanya. Yung pag-i-invest ko kasi, yung tinatawag na rule of 72, yun nga, compounding interest, rule of 72, iisa lamang po yan. Ang pag-uusapan na lang natin, babanggitin ko na lang, yung mga nagpapa 5-6 sa pilahan, di po ba? Ano kung bang ginawa ng mga nagpapa 5-6 sa mga pilahan natin? Yung mga tinatawag na Bombay na yan. Nakapwa natin mga driver. Diba nag-ipon po sila? At the same time, nung nakaipon sila, pinautang nila yung pera nila. At nagkaroon ng interest. Diba? Yung tinatawag na ROI, Return of Investment. Siyempre, nag-invest sila, bumalik na yung in-invest sila. Kung magagawa nyo po ito, magkakaroon din ho kayo ng mga ka-allies na yung pera nyo magtatrabaho na para sa inyo. Ganoon naman po. Di ba? Sa law of leverage, halimbawa tricycle ang magtatrabaho para sa inyo kasi kung naparami nyo. Sa rule of 72 naman po, kung pinautang mo yung pera mo, pera na ang magtatrabaho sa iyo. Yung time na tinatawag. Iba pa rin po talaga yung yung hawak mo yung time mo na pinakawala mo yung pera mo paglipas ng 1 month, 40 days, o kaya sabihin natin 60 days na nga, o kaya 80 days ngayon dahil pandemic, yung pera pa rin babalik sa'yo na may kasamang interest. Yun nga lang, pag-aralan mo kung paano talaga magpahiram ng pera sa mga tamang tao. Inuulit ko po, kung magpapahiram po kayo ng pera sa inyong pilan sa mga tamang tao po, investigahan nyo muna kung mabuting tao yung pautangin nyo. Ganun po.
Ganito po kasi yan eh. Medyo mahaba-haba na yung talakayan natin. Kung sabihin natin meron kang naipon na 50,000, itinago mo yung 50,000 mo ng 5 taon. Pag binunot mo sa taguan yan, 50,000 pa rin po yan. Pero kung meron kang 50,000, ipinautang mo sa ibang tao yan. Diba? Paglipas na 5 taon, baka doble na po yan o higit pa. Ganun po yung kapangyarihan ng the rule of compounding interest o yung rule of 72. Sana po nakapagbahagi ako sa inyo ng kaalaman na malamang bago sa inyong pandinig, sa mga laging nagbabasa ng dyaryo o kaya ng mga comics lang, di ba? Ganun po, maging matalino po tayo. Umiidad po tayo eh. Di po ba? Nakakalungkot isipin na umiidad tayo pero hindi natin nagagamit yung panahon. Gamitin natin ng tama. Isa pa ang kwento, no? Magdadagdag lang ako ng kwento pa. Meron po kong isang binatilyo. Pumunta siya sa gubat. At pagpunta niya ng gubat, meron siyang natulungan na isang ermitanyo. Sabihin nating diwata. At nung natulungan niya, natuwa sa kanya. Sabi niya, tutulungan kita para umasenso ang buhay mo. Ganun po ba? Bibigyan niyo po ba ako ng ng kayamanan? Hindi eh. Bibigyan kita ng payo. Payo? Ba't hindi pa kayamanan ibigay niyo sa akin? Ang kayamanan nauubos yan eh. Pero kung papayuhan kita, magagamit mo to hanggang sa iyong pagtanda. Ganun po ba? Ano naman po ipapayo nyo? Nakikita mo lahat ng bayabas na yan. Kuhanin mo na kung ang gaano karami ang makukuha mo. At pag nakuha mo, iuwi mo sa bahay nyo. Marami pong bayabas sa amin eh. Ganun ba? O di, ikaw ang bahala kung gaano karami ang gusto mong dalhin. Sige po, kuha ko. Marami siyang kinuha, ginanyan niya yung damit niya pa. Dahil alam nyo, wala naman siyang plastic bag na, ginanyan niya. Parang nung mga binatilyo kami. Kagagaya niya, di ba? Habang naglalakad siya pa uwi, nangangalay na siya. Ang bigat naman itong bayabas na to. Di ba? Kaya anong ginawa niya? Pinagtatapon niya na ibang bayabas sa daan. Ay, gumaang na. Di nung nakauwi na siya sa bahay, ang dala niyang bayabas, 5 na lang. At nung iniwan niya sa lamesa, sa ganitong lamesa nga, lumapit na sa ang nanay niya. At, wow, ang gaganda ng bayabas na to Saan mo to nakuha? Sa gubat po, nay. Ang dami niyan nga kanina pinagtatapon ko yung iba Ang bigat po kasi. Ganun ba? Nung buksan ng nanay niya yung bayabas, nagulat yung nanay niya. May ginto pala sa loob. Anak, ano to? Bakit ganito yung laman ng bayabas? Parang ginto. Nay! Tingnan niya, ginto, di ba? Oo nga, ginto nga yata, nay. Saan ba nakuha to? Teka, babalikan ko. At pagbalik niya, wala na po yung mga bayabas na pinagtatapon niya. Ano po yung logic ng kwento? Moral values po? Di po ba mas mahalaga yung kaalaman? Di po ba? Maraming mga tao naghahangad kagad ng yung one time big time, pagtaya sa loto. Kagaya ko noon, tumataya ako ng loto, di ba? Pero yung payo po pag ginawa mo yung payo, hanggang sa pagdanda mo na po yun, dala-dala mo na yan sa balikat mo. At malamang maipamanan po pa sa mga maiiwan mo. Mag-aral po tayo habang maaga pa. At kailan mo ba tayo dapat mag-aral? Ngayon na. Mag-aral na tayo. Mahirap po yung sabihing tricycle driver ka lang Hindi po ba? Iba pa rin po talaga kung mapaunlad natin yung buhay natin. Ang hirap po makibaka sa kalsada, di po ba? Halimbawa, tanda na natin nakikibaka pa tayo sa kalsada, di ba? Ang hirap po nun. Parang ayoko makita yung sarili ko na ganun na mahina na, nasa kalsada pa. Sana po
May nakuha ko yung kalaman sa binahagi ko ngayon tungkol sa buhay tricycle driver. Ang buhay toda. Mahirap po maging tricycle driver na lang habang panahon. Muli po, Deskap Channel. Salamat po. Deskap Channel.